This story happened way back November 2015. Kasama ako nun sa Senior Scout sa Nueva Ecija. Marami kaming sumama nun sa camping from our school kaya na-enjoy ko rin. After naming sumayaw nun ng We Are Scouts, sumilong na ako sa puno malapit sa nagtitinda ng malamig just to take a rest. Tapos may narinig akong umiiyak sa tabi ko bigla. Sa pagkaalam ko, wala naman akong katabi kanina. Siguro di ko lang napansin kasi pagod ako kakasayaw eh. 3 silang nandoon. At itong isa na katabi ko talaga yung umiiyak. Yung iyak niya parang galing sa ilalim ng lupa kasi nag-i-echo. Parang napaisip na ako na masama. Meron akong kakayahang makakita ng mga di pangkaraniwan dito sa mundo. Bigla siyang tumingin sa akin. Ang puti pero kulay bangkay ang mukha niya. May eye bag sa kakulay pula ang mga mata. Di naman nalilisik, parang kulay pula lang. Tama ka nang iniisip. Multo nga ako. Tulad mo, nakakakita din ako ng nabubuhay pa. Parang galing talaga sa ilalim ng lupa ang boses niya. Alam niyo yung parang may nagsasalita sa ilalim ng kanal. Takot na takot ako nun pero naglakas ng loob akong tanungin siya. Bakit nandito ka pa? Di ba dapat wala ka na dito? Tumayo siya saka tumingin sa isang direksyon. Ganon din yung 3 niyang kasama, saka siya nagsalita. Buhay pa ako sa panahong ito. Hindi pa ako patay. Buhay pa? Kung ganun, ba't nandito ka? Saan katawan mo? Patay na ako, pero buhay pa ako dito. Nagtataka na ako. Buhay pero patay? Di ko siya gets. Tatanungin ko na sana ulit siya nung may tinuro siya sa gawing kaliwa. Isang bakla na maliit lang, maputi, singkit. Umiinom siya ng malamig habang may katabing matangkad na lalaki. Pinagkakaguluhan ata siya ng ka-schoolmate niya dahil sa kilig. Kamukhang kamukha niya, except mas mukhang buhay pa ito. Di kaya siya yung... Oo, tama ka na iniisip. Ako yan, buhay ako dito pero patay na ako. Ano ka ba talaga? Kaluluwa ng hinaharap. Bakit ka pa nandito? Walang konsepto ng oras sa mundo ng espiritu. Minsan, kaya namin bumalik ng oras o pumunta sa hinaharap. Pumunta ako rito para alalahanin ng mga bagay na di ko malilimutan. Gets ko na. Mukhang masaya kang kasama siya. Oo, siya din ang dahilan ng pagkamatay ko. Umiiyak na naman siya. Wala akong magawa dahil natatakot ako. Pero nilapitan ko pa rin siya at tumayo. Bigla siya nagalit. Ayaw niya ata akong patayuin. Huwag kang tumayo. Bakit? Lumingon ka. Nakita ko sa tabi ng puno ang katawan kong natutulog na mahimbing. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko. As in parang nagluwang pa ako sa lupa. Bumalik ka na. Di ka dapat nandito. Bigla niya akong tinulak papunta sa katawan ko. Akala ko madadapa ako or tatama ang ulo ko sa katawan ng puno pero parang feeling ko bumalik ako sa pagkakaupo at minulat ang mga mata ko. Wala na yung 3 tao sa tabi ko. Sinubukan kong tumayo at lumingon pero wala nang natutulog sa puno. So kaluluwa lang ako kanina. Tiningnan ko din ang bakla na nakita ko kanina na nandun pa rin at tumatawa kasama ang ibang tao. Nilingon ko ulit yung pwesto ng multo kanina at may nakita akong kulay blue na puso na gawa sa kahoy at may curve na babae sa ibabaw. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.